Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon, another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung mga bago po nating viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa itong buwan ng Disyembre. Stay optimistic about your love life. Okay, so kailangan positive tayo pagdating sa ating love life, no? Para dumating o lumapit sa atin yung romance. Okay? So it says here, positive thinking and faith will bring you romance. Kaya kailangan positive lang tayo pagdating sa iyong love life. So tingnan natin ako kung ano yung message na makuha natin sa tarot. We have the Ten of Swords, the Ten of Wands, the Lovers, the Three of Pentacles, and the Page of Swords. Bottom niya is Judgment. Okay, Aqua, so yung judgment dito is really asking you kung bibigyan ko pa ba ng pangalawang pagkakataon itong relationship na to o hindi na. Ano na ba yung gagawin kong desisyon? Ano yung next move ko? Kasi with the King of Cups, ando naman yung love eh. I could feel the love is there. And I could feel also the passion is there. Yung kino-question lang dito is, of course, yung equal give and take. Six of Pentacles. No? Kasi dito, Aqua, you might be dealing with a Sagittarius, a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or a fire sign, Aries, Leo, and again a Sagittarius. So you're being asked, ano nang magiging decision ko dito sa person na to? Tutuloy ko pa ba to o hindi na? Mahal ko pa ba o hindi na? Kasi yung nakaraan, maraming masasakit na pagsasalita ang naranasan nyo sa isa't isa. You know, there's so many things that been said or being sa isip mo na talagang hurtful, na nagdulot ng katapusan sa relationship. Nagdulot ito ng ending kasi maraming bagay na talagang hindi kayo magkasundo. Lagi kayo nagkakagulo, lagi kayo nag-aaway. Laging merong pag-iisip na, alam mo yung pag-aalinlangan, yung doubt. Nagsususpecha, o maybe nagsiselos. Kaya naging ang naging problema, the Ten of Wands is sobra ng bigat, burden
burdensome na, no? Hindi na maganda yung takbo ng relationship. Pumangit. Kung ba parang mabigat na sa loobin. Mabigat na sa puso. Marami nang gumugulo sa isipan mo. Ang binibigay pa naman dito, ang sinasabi sa'yo dito is to stay optimistic. Maging positibo ka. But somehow, hindi natin magawa yun totally. Kasi kung marami na nga nangyari nung nakaraan, mahirap, no? To stay positive. Kasi talagang nasaktan ka eh. You were hurt. Kahit na sabihin natin na, yung action na dapat mong i-take is to make that decision. With the lovers, this is an energy from a Gemini. Kailangan mag-desisyon ka na eh. Na ano ba, itutuloy ko ba to o hindi? Should I hold on to this relationship or not? Kasi, ang gusto mo maayos nyo eh. With the Three of Pentacles. Maayos nyo, magkaroon na kayo ng kooperasyon sa isa't isa. Magkaroon kayo ng harmony, no? Na finally maging magtugma yung mga ginagawa nyo o kung gabahin, magkasundo kayong dalawa. Yun ang gusto nyo eh. O gusto mo. O pareho kayo. Kasi masyado nang masakit yung pinagdaanan nyo pareho. Hindi to madali. Kasi parang ending to eh. Ten of Swords and the Ten of Wands. They're both painful endings. Masakit na katapusan. At hindi madaling alsin yan sa ating puso, sa ating damdamin, sa ating isipan. Kahit mahirap magdesisyon tungkol sa inyong relationship, you have to make this decision. Kasi hindi mo na kaya eh. No? Hindi mo na kaya. Kaya sinasabi sa'yo dito, mag-decide ka na. Mag-stay, magiging kayo pa ba o hindi? Alis ka na ba? Iwanan mo na ba to? Kapag-split ka na ba? Kaya yung ina-advise sa'yo dito, tignan mo, no? Tignan mo mabuti itong relationship. Suriin mo mabuti. Hindi yung, kung may nakikita ka pa na pagkakataon na magkakaroon ng pagbabago ito, something that is positive, tignan mo, huwag mo totaling isara yung pagkakataon o yung sara yung pintuan. Kasi ang intensyon niya naman pareho is maayos eh. Maayos nyo ito. Diba? Kung gaba there is still hope. May pag-asa pa. Okay, tingnan natin. Bakit andito yung Ten of Swords? We have the Ten of Cups. The Four of Pentacles. And the Hermit. Bottom niya is the Two of Cups. Yung mga bagay na nawala o natapos is yung kaligayahan nyo with the Ten of Cups. Your happiness. Nawala yung pakiramdam na hindi mo to i-let go. You have to let it go. At yung pakiramdam ba na gusto mo mapag-isa? Alam mo yun, ayaw mo na may kasama to. Ayaw mo na siya makasama. Ayaw mo siya makita, ayaw mo siya makausap. Gusto mo mapag-isa. With the Hermit. Kasi yun yung nawala eh. Because of yung fight, yung pag-aaway,
yung disagreement, yun yung nawala. Bakit andito yung Ten of Wands? We have the Hierophant, the Seven of Cups, Death. Bottom niya is the Ace of Pentacles. Now, ano ba yung napaka-burdensome na to? Ano ba yung mabigat na to? Na hindi mo na kaya? Hindi mo na kaya sa iyong puso at damdamin na magpatuloy yung relationship? Dahil sa nakikita mo, marami ka pang pwedeng pagpilian. Hindi lang ito. No, yung person mo, na-realize mo na pwede pa ako pumili ng iba. Marami pa dyan. Hindi lang ikaw. At yun yung namatay. No? Something died. Mayroong nawala yung ano na yun yung pagmamahal. Nawala yung pag-asa na magpatuloy yung relationship nyo. Kaya naging burdensome. Naisip ko na kasi na, hindi, meron pa akong pagkakataon Pipili ako ng iba. Bakit ko isisiksik yung sarili ko sa'yo? Pwede naman ako pumili ng iba. Diba? Pwede ako magbago. I could change myself. O magkaroon ng transformation yung relationship ko with another person. Ngayon, bakit andito yung the Lovers? We have the Knight of Swords, the Knight of Pentacles, and the Ace of Wands. Bottom niya is the Nine of Cups. The decision that you need to do, you need to make, decision na kailangan mong gawin, it has to be fast. Nagiging mapusok ka tuloy. Nagiging mabilis. Pero at the same time, pinag-iisipan mo mabuti kung anong gagawin mo. Kasi ang gusto mo, magkaroon sana ng panibagong pag-uumpisa. Magkaroon ng panibagong pag-uumpisa na talagang passionately, na maayos nga muli yung relationship. Bakit andito yung Three of Pentacles? We have the Nine of Pentacles, the Knight of Cups, and the Three of Cups. Bottom niya is the Queen of Wands. Gusto mong maayos, no? You wanted to have yung relationship ulit na in harmony. Kahit na sabihin natin na kasi single ka ngayon, no? Nakafocus ka sa sarili mo, you're doing good financially. Pero andun pa rin yung love You wanted to offer this love. Kung na-secure mo na yung sarili mo financially, naayos mo na sarili mo, you still wanted to offer that love. And mag-reconcile kayo. Magkabalikan kayo. Yun yung gusto mo mangyari. Kahit nasabihin natin na kayang-kaya mo mag-isa, you don't need anybody, but you still want that love from your person. At makapag-reconcile kayo mabuti. That's why you wanted to i-work out itong relationship na to. Bakit andito yung Page of Swords? We have the Queen of Wands, the Devil, and the Queen of Pentacles. Ito niya Ace of Pentacles. Now,
ano yung sabi ko sa inyo dito? The advice is, tingnan mo muna. Look at this relationship first. Thoroughly. Pag-aralan mo. Huwag bastang pabilis-bilis ng desisyon. Kasi sinasabi nga dito, stay optimistic. Now, bakit pinatitingin sa'yo? Because, ando pa rin yung passion eh. Ando pa rin yung nararamdaman mong init sa person na to. O yung person mo, nararamdaman pa rin yun sa'yo. There's still that attraction towards you. And vice versa. Take it as it resonates, Aquarius. But somehow, there is this parang obsessive feeling towards your person. Kung gawa parang nakatali ka sa kanya. Yun ang pakaramdam mo eh. Hindi ka makawala. Yung nararamdaman mo sa taong to, parang hindi mo maalis-alis. Addictive siya. No? Ganun yung dating eh. And dahil nga kasi siguro very attractive yung person mo. Now, and also, you see na you feel stable with this person. No, yung stability andun. You feel so secure with this person. Hindi ka, alam mo yung kampante ka with your person. Now, yung zodiac sign na nakikita natin dito is of course Taurus, Virgo, Capricorn. We have Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? So, Aqua. Tignan natin kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. I know that I crossed the line with you. I wish I could share my good news with you. I hide behind material things. Okay. Pwede na ano tong person na to. Masyadong nakafocus sa kanyang mga material na bagay. Marami siyang gusto i-share sa'yo, but feeling nga niya kasi kung magkahiwalay kayo, nagkagalit kayo, syempre hindi ka kanya agad makakausap. Alam naman niya kung ano yung nagawa niya eh. Masa sa'yo na yun kung alam mo yun kung kaya mo pang patawarin o kalimutan ang nangyari. That's why you're being advised to stay optimistic about your love life. Ang sinasabi dito is look at the good side of the relationship. Kasi lahat naman talaga tayo, merong part na nakakaramdam tayo talaga ng o na-experience natin yung mga hindi magaganda, yung mga negative na to. Isa yan sa mga pagsubok to see how strong the relationship is. Binibigyan talaga kayo ng something, a problem for you both to face para makita kung gaano katatag yung relationship nyo. Kung bibigay na ba kayo, aayaw kayo, o you would stick together and make it work. Yun eh. Minsan, kahit na gaano kasakit, di ba? Mahal mo talaga, you would just forget about it and continue. Of course, that is the fact na yung person mo is also sorry sa ginawa niya, no? You have to check that out. Tignan mo mga mabuti. That's why andito yung Page of Swords. For you to check thoroughly kung talaga bang honest yung person mo sa'yo. Okay?
I hope na nakatulong ito sa iyo, Aqua. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.